Nagsimula ng dumagsa ang mga bumibili ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Pero ayon sa mga tindera, matumal ang bentahan ngayon. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, unti-unti na nga dumarami ang bilang ng mga nandito sa Bocaue, Bulacan sa bentahan ng mga pailaw at paputok. Kaya naman, ramdam na ang lalong pagsikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Lalong nagsikip ang kalsada dito sa Bocaue. Unti-unti na kasing dumarami ang mga nagpupunta dito sa bilihan ng mga puputok at pailaw. Gayunpaman, ayon sa mga dealer, hindi pa rin daw ito ang dami na kanilang inaasahan. Malayo nga raw ito sa sitwasyon ng nakaraang taon kung saan dagsa ang mga mamimili. Kanina, may mga maaga na nagpuntahan dito. Kabilang na sa kanilang mag-asawang Itliong na biyaheng Pangasinan pero nag-stop over muna dito para mamili. Taunang tradisyon na raw kasi ng kanilang pamilya ang magpuputok tuwing sasalubungin ang bagong taon. Kaya bagamat may kamahalan daw ngayon, di pwedeng mawala sa budget ang mga paputok at pailaw. Si Tony Ignacio naman na dumayo pa mula Marikina na makyaw ng mga pailaw. Minsan na raw kasi siyang naputukan ng 5-star kaya pailaw na lang ang kanyang paraan para salubungin ang bagong taon. Ayon sa ilang nagtitinda, mas mabenta ngayong taon ang mga pailaw kaysa mga paputok. Gayunman, matumal pa rin daw talaga ang bentahan nila, mapapaputok man o pailaw. Bumungad naman sa mga mamimili ang tarpaulin na may paalala na mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa lugar. Paalala ng mga otoridad dito, lalong-lalo ng PNP at BFP sa mga dealer na sundin ang mga panuntunan. Bukod sa mga tamang dokumento, nakahanda na dapat ang kanilang mga emergency equipment gaya na lamang ng fire extinguisher. May drum dapat na mayroong mga lamang tubig at dapat palaging katabi ang mga timba. At merong dapat itong mga signages gaya na lamang ng no testing at no smoking. Bakit kailangan talagang meron at meron yan taon-taon? Paniniwala ba nila? Paniniwala niyo, sir? Para masaya yung mga bad spirit daw, ganun. Mas marami kayong budget for pailaw. Bakit po, sir? Hindi masyadong delikado. Pero nung mga nakaraan po, more on paputok po kayo. Mga last 10 years po. Anong mas in demand? Nakmatas na pa ang mga binibili? Aerial, ma'am. Mga pyrotechnics. Bakit kaya, ma'am? Mas yung iba kasi para raw pati kapitbahay, nakikita. Yung iba rin, inaabangan din ng kapitbahay yung magiging fireworks display nila, ganun. Alam mo, Rafi, dahil palibhasa, kilala nga tayong mga Pinoy na ikangay mga last-minute shopper. Umaasa po ang ating mga dealer dito na magpupuntahan pa rin ang ilang nating kababayan na hahabol, para mamili nga ng mga pailaw at putok mamayang hapon, mamayang gabi, hanggang bukas ang umaga. Pero willing daw sila mag-extend hanggang bukas ang hapon para lang mapagbigyan ng ating mga kababayan na maghahabol pa rin. Rafi. Marisol, I would assume yung pinaka-popular ngayon dyan, yung mga pailaw na. Paano kaya malalaman itong mga parokyano kung maganda yung nabibili nilang mga pailaw? Actually, Rafi, we have noticed na pinapaliwanag sa kanila isa-isa dahil napansin din natin sa tagkal na rin natin at regular halos ay nagko-cover dito at ayon na rin mismo sa mga nagtitinda na parang nag-shift na nga raw yung mga mamimili. Unang-una, takot sila kasi alam nilang may crackdown ng PNP. Kung hindi talaga maiwasan ang taon ng tradisyon na pagpapaputok, talagang nag-resort na lang sila ngayon sa mga pailaw. Ang ginagawa nila, Rafi, talagang nagtatanong sila, saan ho dyan yung magagandang paputok, ilang shots, ilang rounds ho yan, gaano katagal yan, ano ang mga makikita namin. At matyaga naman silang pinapaliwanagan talaga ng mga tindera, kasi yung iba hindi rin naman talaga masyadong familiar. Medyo may kamahalan nga lang actually, Rafi, kung ikukumpara sa mga paputok. Pero bukod sa safer, hindi lang ito mas maingay, mas masaya pa dahil mas makulay. So talagang sinatyaga silang paliwanagan ng mga tindera kung alin doon yung mas maganda. Siyempre, option na yun. Depende kung ano yung swak sa budget ng mga mamimili at yun ang kanilang binibili. Ino-offeran sila ng mga options. Ito, gantong halaga. Ito ang makikita ninyo. So of course, the more expensive, the better. Sabi nga, parang mas maganda, mas spectacular makikita. Pero syempre, sabi nga nila, wala naman daw talagang consideration, kumbaga, mapamahal man yan umura. Basta importante, sabi ng ilan nating nakausap na mga mamimili, talagang pinag-ipunan daw kasi talaga nila ito dahil mas masaya, mas maingay, yun daw yung mas maswerte sa pagpasok ng bagong taon, Rafi. Pero Marisol, nagbibigay din ba sila ng safety tips doon sa mga bumibili ng mga pailaw, lalo na yung matataas na tubo? Kasi delikado rin yan kapag hindi na secure na maayos. Kapag pumutok yung una, baka bumagsak or matumba. Yun ang delikado, Marisol. Actually, Rafi, I must admit, bihira ang natsempuhan natin. Mangilan-ngilan nga lang.
unless magtanong ha. May mga nagtatanong na, paano ho ito ma'am? Safe ho ba itong mabasa? Saan ho ito magandang ilagay? Bihirang-bihira na yung kusang nagbibigay talaga sila ng tips doon. Mas nanggagaling pa ito dito sa MDRRMO na kahapon pa, nagdidistribute na sila ng mga flyers na naglalaman doon kung paano mag-iingat sa mga paputok at mga pailaw na gagamitin. At yung paulit-ulit natin na pinapalabas natin dyan ng mga safety reminders, doon na lamang nakakakuha ng tips ang ating mga kababayan kung paano mag-ingat. Pero hindi dito sa tindahan, nabibigyan sila. Bihirang magkaroon ng ganon. Although, Rafi, we've noticed na yung ibang establishment dito, may mga nakalagay doon, nakapaskil doon yung mga tips kung paano mag-ingat sa mga paputok at mga pailaw, Rafi. Pero siguro dapat talagang manggaling din sa mga nagtitinda at paulit-ulit nilang i-remind yan dahil marami na tayong nakitang na disgrasya dyan sa mga pailaw na bagamat relatively safe, kapag mali yung lugar kung saan yan itinuntong, magiging delikado rin. So siguro, bahagi na rin ng ating kampanya, masabi na natin na yung mga pailaw na yan, mga kapuso, dapat ilagay sa flat surface at dapat may parang kalso, kumbaga, para hindi umalog kapag sumabog na yung mga pailaw na yan. So Marisol, inaasan pa bang may bagsak presyo pa ba yan or tataas yung presyo habang dumadami na yung mga nagpupunta dyan sa Bukawi? Ayaw naman daw nilang sabihin sa ngayon na magbabagsak presyo niya, pero sinabi na rin lang naman ng ilan sa kanila na expect na daw na talagang magiging mura, no? It will become cheaper as the pagsalubong approaches. In fact, mga bukas daw ng hapon, baka daw mas mura pa sa presyong ibinibigay nila ngayon dahil alam naman ho natin na hindi ito pwede kasing stock ng pamatagalan dahil ito talaga ay produce for this year na pagsalubong lang. So, kesa naman daw malugi sila, importante mabawi lamang daw ang kanilang puhunan, ibibigay na lamang daw nila ito ng murang presyo, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.